Oh, happy weekend sa lahat, sa ating mga suking nanonood, sa ating mga vlog, sa ating mga kapwa OFW sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Marami pong salamat sa inyong suporta. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating mga upload. Shout out po sa ating mga nanonood lagi sa ating mga video. Ingat-ingat po tayo, lalo pa magwi-weekend na naman. So ito, trabaho na naman kami dito. So bago ako aarangkada maya-maya sa trabaho namin, ito, mag-vlog muna tayo dito. Harap muna tayo sa camera para bigyan natin reaction itong si Baguio City Mayor Magalong, Benjamin Magalong, na nag-resign na pala to ngayong araw na to kasi may nakita daw siyang interview yung sa kay Claire Castro, na panood niya yon, na mukhang may balak pala sa kanya ang Malacanang, na especially si Bongbong Marcos, na tatanggalin siya kasi nag-conflict of interest. Ganon ang pagkasabi niya, na kasi ang sabi ni Mayor Magalong, mas maganda pa unahan ko na kesa naman tatanggalin ako tapos sabihin pa nila na ilipat lang ako sa ganitong pwesto kung saan ako ilalagay. So kung ganon, di unahan ko na. So nag-resign siya ngayon. Gawa nitong sa press con kanina nila ito sa kay Claire Castro, na sinabi nga daw na conflict of interest itong ginagawa ni Mayor Magalong kasi siya mayor at napasama siya dito sa ICI. So ito yung video, tapos dagdagan na natin mamaya pag-react nitong sinabi ni Claire Castro. Pero paano po yung mga issue na ibinabato po kay Mayor Magalong, dahil may ilang labor groups po na kine-question yung kanyang papel bilang investigator, since mayor din po siya ng Baguio, that may affect yung independence po ng body. Kabilang din po dun sa sinasabi ay yung isang tennis court na maanomalya rin po ang pagpapagawa ng Baguio City sa St. Gerard, na pag-aari rin po ng mga diskaya. Opo, batid po natin at kinikilala po ng Pangulo ang ambag o naging ambag po ni Mayor Magalong, at siya po ay tinalaga bilang special advisor. So liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Hindi po siya naitalaga sa pag-iimbestiga. At hindi po at wala po siyang power over the PNP and CIDG dahil ito po ay under sa DILG. At opo, nababalita na nga po, medyo question po ang kanyang pagiging special advisor at yung kanyang ginagawang pag-iimbestiga. Although hindi po siya in-appoint as investigator. Nadinig po din natin ang kagalang-galang na Mayor Magalong na nauubusan na yata siya or busy siya or kinukulang na ang oras niya sa Baguio City dahil busy siya sa ICI. Hindi po gugustuhin ng Pangulong Marcos Jr. na makaligtaan ni Mayor Magalong ang mga kababayan natin sa Baguio City. At kailangan unahin po rin ang mga kababayan natin sa Baguio City dahil siya po ay special advisor. Di naman po niya kinakailangan na ubusin ng oras sa ICI dahil hindi po siya miyembro ng ICI. At ang tungkol naman po sa tennis court na di umano ay maanomalya. At dahil dito po, nakausap po natin ang Pangulo kahapon. At kung may issue po tungkol sa conflict of interest at paglabag sa konstitusyon dahil nagdadalawampung trabaho siya, ang sabi po ng Pangulo ay ipapaaral na ito sa legal team at kung saan po siya maaaring maisama or saan po siya nararapat ay doon po siguro siya pwedeng isama para po hindi ma-compromise ang independence ng ICI at hindi rin po magkaroon ng violation sa anumang batas. Itong sinabi ni Claire Castro na pinag-aralan na nga kung ano daw ang gagawin ng Malacanang, especially kay itong si Bongbong Marcos kay Mayor Magalong, na parang nga daw na conflict of interest dahil lang sa tennis court na may kontrata din dito si mga diskaya dito sa Baguio City. So dito muna tayo kay Mayor Magalong. Tama yung ginawa niya na mag-resign na lang kaysa naman tatanggalin siya
mukhang mawawala sa kanya yung kredibilidad ng mga nanonood sa kanya, kaya yung mga taga Baguio, lalo na mayor siya. So yung sinasabi na conflict of interest, bakit kinuha to siyang mapasama dito sa advisor, magiging advisor sa dito sa ICI, na alam naman ni Bongbong Marcos na mayor ito, si Mayor Magalong, nasa politika. Kasi ang sabi ni Bongbong Marcos nito ay dapat hindi daw involved sa mga politika sa sa Pilipinas. Kaya ang gusto niya ito kukunin itong independent body na to para mag-imbestiga dito sa flood control. At bakit kinuha niya at inoffer niya na magiging advisor itong si Mayor Magalong dito sa bagong tatag niya na na grupo dito para mag-imbestiga dito sa flood control. So, para lang malinaw sa atin, mayroon kayang nakikita din si Bongbong Marcos nito na sumasama kasi ito si Mayor Magalong dito kay Vince Dizon na pumupunta sa mga flood control na pinupuntahan nila sa itong DPWH. Ang kaba ko nito, hindi nagkaba. Naisip ko na to, baka itong si Vince Dizon sa tanto niyang pag-iikot ngayon sa mga flood control na ano ba talaga nangyari, baka ito ang susunod magre-resign. Kapag si Vince Dizon magre-resign sa pagka-DPWH, hindi talaga nila to tanggap ang nangyari ngayon. Kasi itong Pangulo, 2024, alam niya na daw na may mga flood control. At dito na daw siya nagalit itong bandang huli na kasi nga daw, di daw accurate ang mga report sa kanya, kaya doon na siya nagpa-imbestiga. According dito ni Claire Castro. So, nag-antay ka pa ng mula noong 2022 hanggang 2025, ngayon lang to sumabog itong mga issues sa flood control. Tapos, ito yung mga tao mo ngayon na nilalagay dyan, unti-unti nang lumalayo Yan yung sinasabi ko nga Pag ang administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon nung bago mag-eleksyon, sabog-sabog na to Pilit pa rin talaga nilang hihilumin ito. Kaya lang lalong natutuklap ang nangyayari ngayon. At itong nasabi na kasabwat din napasali itong pangalan ni Executive Secretary Bersamin dito sa hatian sa kickback, ay hindi malayo. Executive Secretary ka, tapos yung boss mo presidente, little president ka dyan Kung tutuusin, pag Executive Secretary ka, yan ang tawag mo dyan Little president ka kapag ikaw magiging Executive Secretary, kasi ikaw yung nasa kanan mismo ng presidente. Lahat ng galaw ng presidente, lahat ng pipirmahan ng presidente, alam mo yon. So ito si Bersamin na involved dito sa kickback dito sa flood control, itong bilyon-bilyong pera ngayon sa Lico, Martin Romualdez, at napasama nga itong pangalan ni itong si Executive Secretary Bersamin. So anong natin dito ngayon? Palagay ko rin ito si Mayor Magalong, nakikita rin yan na anong gagawin ko dito, na nakikita ko naman talaga na ang malaking ang fault nito yung pagkakasalanan nito sa presidente. Hindi naman to pwedeng magiging mga budget na nakaraan, hindi naman to magiging ata-atado sa mga dyan sa DPWH, sa mga mambabatas. Kasi siyang pumipirma siyang huli. Tapos ngayon, itong 2025 budget, nakikita natin na controversial yun. Ayaw nila aminin yun na maraming insertion kasi may binito na nga daw. Ito na ngayon, lumabas na ang binito lang ni Bongbong Marcos, ilang bilyon lang. So mayroon pang hindi binito na ito na yun na pinaghati-hatian sa mga congressman. At ito yung mga ginagastos nila noong panahon ng eleksyon. Ito yung pinagbabayad nila. So ito si Mayor Magalong, either tatanggalin siya o may naamoy na siyang hindi maganda dito sa bagong tatag na ni Bongbong Marcos. At pasalamat din siya dito kasi napanood niya yung sinabi na tinatarget na pala siya, natatanggalin. Ay, inunahan niya na. At para saan pa daw? Na sabihin pa na conflict of interest,
Paano mag-conflict of interest? Ako, Presidente, i-offer ko to kay Mayor Magalong. Napakagandang ano kasi ni Mayor Magalong dito eh. Sino bang nagsiwalat dito sa mga congressman na yung 777? Si Mayor Magalong ho yun. Palagay ko, pilit nilang takpan talaga itong si Martin Romualdez na hindi talaga mapasama dito sa mga hati-hatian sa pera. Kasi nakikita natin yung mga involved dito, kaya dito sa kay Martin Romualdez, unti-unti nilang nilalayo. Nakikita ko dito ay nakakabahala talaga itong ginagawa nila ngayon sa administrasyon na to. Kasi pilit nila pagtakpan talaga kasi si Martin Romualdez involved na dito. Sinong kasunod dyan ma-involve? Si Executive Secretary Bersamin na involved na name drop na. Itong si Saldico at saka si Martin Romualdez, close friend ho to ngayon. Kaya lang, ngayon, naglaglagan na. Ito na ngayon, sabog-sabog na, laglagan na sila lahat. Ito na yung inaantay natin na sila mismo maglaglagan para makita natin kung sino talaga ang nagsabi ng totoo. BP Sara o ito yung mga sobrang kurakot na nasa gobyerno ni Bongbong Marcos. At isa na si Bongbong Marcos nito. Abangan!